Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nagdusa na ako sa loob ng rehas na bakal ng mahabang panahon. Oo, nakalaya na nga ako. Pero parang nakakulong pa rin. Dahil patuloy niyang ipinaparamdam sa akin na ako ay bilanggo ng kahapon. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bilanggo ng Kahapon. Dito pa rin sa ating natatanging duna, May Pangako ang bukas. Hello? Hello? Sino ito? Magpakilala ka! Ano bang pinagsasabi mo? Nananakot ka? Sino ka? Sino ka sabi? Sino ka? Oh, buset! Binabanan ng gago. Pero sino siya? Bakit hindi siya nagpakilala? Sinira niya ang araw ko. Hi, Dad. Good morning. Morning. Hey, ba't parang bad trip kayo ngayon? May tumawag. Yap. Narinig kong nagring ang phone. Sino yun? Ewan ko kung sinong impaktong galing sa impyerno. Nananakot. Pero ayaw namang magpakilala. Nananakot? As usual, may death threat sa akin. Dad, masanay na kayo. Isa kayong politiko. Of course, natural na ang pagbabantang yan sa buhay nyo. Look, maliit pa ako. Ang dami nang nananakot at nagbabanta sa inyo. Mayor pa lang kayo noon. Hanggang naging gobernador. And now, isang congressman. Expect the unexpected. Oh, bakit ayaw kong tigilan ang mga kalaban ko sa politika? Don't trust anyone, Dad. No. Hindi lang kalaban mo sa politics ang pwedeng gumawa nun sa'yo. Baka nga iba dyan, kapartido pa ninyo na sobrang inggit na inggit sa inyo. May point ka, son. Kaya, just remember what I said. Ingat lang sa mga kaaway ninyo sa politika. But most of all, mag-ingat din kayo sa mga taong nakapaligid sa inyo. Dahil hindi lahat ng sumisipsip sa inyo ay kapanalig ninyo.
Bukas, laya ka na pala. Pagkatapos ng halos 15 taong binuno ko sa loob. Importante, malaya ka na. Nangyari yun dahil sa ipinamalas mong kabaitan sa loob. Kaya kahit mahaba pa ang sentensya mo ngayon, makababalik ka na sa lipo ng ginagalawan mo. Oh, bakit parang hindi ka tutuwa? Kosa, sa palagay mo ba ang mga katulad nating mga bilanggo? Kapag nakalaya na, may tsansa pang mamuhay ng matiwasay at may magtitiwala pa sa akin? Sa bagay, may katwiran ka. Panibagong pakikipagsapalaran ito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sino ba ang gagawa nun kay Congressman? You know what, RJ? Ang daming kalaban na airpods na hindi niya kilala. Bakit hindi kayo makipagtulungan sa pulis? Para sila na ang gumawa ng paraan ng matrace kung sinong tumatawag na yun. Sabi ni Dad, hindi na kailangan. After all, may mga private army naman nagbabantay at nagtatanggol sa kanya. Galing nga ni Congressman. Kaya hindi siya basta-basta natitira ng mga grudge sa kanya. Sa politics, ganun talaga. Marami kang makakaaway. Lalo na pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa pera. Oh, nabanggit mo yan. Ano ba yung bagong issue kontra kay Congressman? Ano yun? Yun bang sa PDAF? Kung san-san daw ginamit ng airpot mo. Ipinagawa raw ng kondo, ng resort, at kung ano-ano pa. Hindi totoo yun. May business din kami. Doon kinukuha ni Dad ang lahat ng yun. Kaya masasabi ko sa kanila, mamatay sila sa inggit. Congratulations, Efren San Miguel. Thank you, Warden. Heto na ang papeles na magpapatotoong malayang-malaya ka na. Maraming salamat po. Konting paalala lamang, Efren, ha? Ngayong makakabalik ka na sa lipunang dati mong ginagalawan, medyo hinay-hinay lang, ha? Huwag magpadalos-dalos at pinapakawalan agad ang emosyon at init ng ulo. Nagdusa ka na sa loob kaya pakaingatan mong mabuting magkaroon uli ng kaso. Dahil delikado. Tatandaan ko, Warden, lahat ng bilin niyo. Sige, good luck. Mula sa maliit na bintanang ito, natatanaw kong kakusa kong si Efren. Ayun siya, palabas na ng munti. Swerte niya dahil nakalaya na siya. Natanaw niya ako. Kumaway siya. Kakawayan ko rin. Kahit malaya na siya, tama ko pa rin ang lungkot sa kanyang mukha. Saan siya titira? Sinong kamag-anak ang pwede niyang puntahan? Kung sakaling meron man, tatanggapin kaya siya? Saan ako pwedeng dalhin ang mga bako? Gusto kong magpakita sa kanila. Pero ano naman kayong magiging reaksyon nila? Kailangan kong paghandaan ang lahat ng ito.
Panginoon ko. Una sa lahat ay labis-labis po akong nagpapasalamat sa inyo. Dahil minsan pa, binigyan ninyo ko ng pagkakataon sa paglaya kong ito. Kayo na po sanang bahala sa buhay ko. Iiwas po ninyo ko sa anumang kaguluhan na maaaring maghatid ng panibagong madilim na mundo para sa isang katulad ko. Hindi ko na maasikaso ang trabaho ko sa batasan. Dahil madalas andito ako sa opisina ng negosyo ko. Sa sobrang dami ng problema. Congressman, may naghahanap po sa inyo. Patuloy mo. Pasok po kayo. Salamat. Sino kaya? Miguel? Heffron? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakakahiya. Puro disente mga taong kumakain dito. Wala kang dapat ikahiya. Dahil ang kasama mo ay isang congressman. Yun ang nga, Miguel. Kilala ka. Respetadong tao. Tapos akong kasama mo ganito lang ang itsura. Pwede ba tama na yan? Masyado mong hinahamak ang sarili mo. Umanda ka dahil darating na ang mga in-order natin. Ang gusto ko, magpakabusog ka. Sa dami ng masasarap na in-order mo, siguradong mapupusog ako. Tama lang yun. Matagal kang hindi nakatikim ng mga ganong klaseng pagkain. Kumbaga, na-dieta ka. Dahil mga ordinaryong pagkain lang ang sinaserve sa loob. At teka, tsaka pala, kailan ka nakalaya? Kahapon lang. Saan ka tumulag? Wala nga eh. Sa tabi-tabi lang ako natulog. Ganun ba? Ikaw naman kasi, bakit hindi mo ko tinawagan? Hindi ko alam ang telephone number mo eh. Ang natatandaan ko lang ang opisina mo. Matagal na pero okay pa rin ha. Kumikita talaga. Ayos lang. Si Mrs. Sandoval. 5 years na siyang namatay. Colon cancer. Sorry sa pagbanggit ko. Okay lang. Sir Congressman, ito na pong order niyo. Okay, sige lang. Ilapag mo na lang dyan sa mesa at gutom na kami ng kasama ko. Pauwi na tayo sa bahay, friend. Sa dati ba? Hindi. Iba na. Mas malaki. Palasyo na. Ang dami na palang nabago. Mula sa na-renovate na opisina mo, sa magkarang kotse, tapos dadalhin mo ako sa malapalasyong bahay mo. Marami nang nangyari sa nakarang ilang taon. Siyempre, umaasenso ang isang tao. Natutuwa akong marinig yan. Ay, siya nga pala, friend. Bakit, Miguel? Kapag may mga kaharap tayo, congressman ang itatawag mo sa akin. Pero kung tayo-tayo lang, pwede na lang Miguel. Oo naman. Naintindihan ko yun. Respeto sa isang kagaya mo. Malapit na tayo sa bahay. Kaya lang, napansin ko lang, parang lagi tayong sinusundan ng kotse sa likod. Sa panahon ito, kailangan pagsiguro. Ha?
Sila ang private army ko. Delikado. Ang daming death threats na ako'y natatanggap. Kaya pala, Handa ka na ba? Miguel, Alam mo na kung anong tinutukoy ko. handa na. Wala pa pala siya. Siguro'y nasa barkada pa. Pero darating na yan. Siya na yan. Kaskasero yan magpatakbo. Pagkaraan ng maraming taon, makikita ko rin siya. Papasok na yun dito. Dad! Dad! Si Oswald na nga ang papasok dito. Hi, Dad. Good evening. Ginabi ka. Nag-dinner ka na. Tapos na. Nag-treat yung isa kong friend. Okay na ako. Oswald? Magbigay galang ka sa kanya. Sino? Si Efren. Ang iyo ka ba? Nakalabas ka na? Hindi ba dapat nabubulok ka sa bilangguan? Ano ang panibagong pakikipagsapalaran haharapin ni Efren ngayong malaya na siya? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Harvey E. House, Bobby Cruz, Ian Miranda, Lloyd Cruz, Jerry Mutia at si Phil Cruz bilang Efren. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Bilanggo ng Kahapon. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Nagdusa na ako sa loob ng rehas na bakal ng mahabang panahon. Oo, nakalaya na nga ako. Pero parang nakakulong pa rin. Dahil patuloy niyang ipinaparamdam sa akin na ako ay bilanggo ng kahapon. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas.
May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bilanggo ng Kahapon. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Oswald. Wala akong ganang makipag-usap sa bisita nyo, Dad. Iho. Kung alam ko lang na andito siya, dapat nakitulog na lang ako kina RJ. Anak. Huwag din niyo akong tawaging anak. Hindi ko kayo kaano-ano. Dad, sa itaas na ako. Oswald. Efren. Sinabi ko naman sa'yo. Alam ko. At tanggap ko naman ang lahat ng ito. Ikaw lang bahalang magpasensya. Naintindihan ko siya. Hayaan mo. Siguro naman, darating ang araw na... Hindi na ako maasa, Miguel. Ang mahalaga lang sa akin ay ang lagi ko siyang nakikita. Sapat na yun para maging maligaya ang pakiramdam ko. Dahil mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal kong aking anak. Sino yan? Ako. Bukas yan, Dad. Bainom ka pala. Gusto ko lang. Dahil sa iyo ka ba? Hindi ko siya ama. Wala akong kinikilalang amang ex-convict. Oswald. Mula maliit pa ako, Dad. Hanggang sa magkaisip ako, alam na ninyo kung anong damdamin ko para sa taong yan. Siya pa rin ang iyong ama. Ayoko siyang kilalaning ama kahit kailan! Dahil para sa akin, wala akong amang kriminal! Wala! Oswald. Iyo, ano ba nangyayari sa iyo? Dad, kayo na ang aking ama. Pagkatapos ninyo kong ampunin, palakihin, alagaan, pag-aralin, bigyan ng maayos at magandang kinabukasan. Kayo lang ang nag-iisang kinikilala kong ama. Kayo lang. Nasisihan ako sa mga narinig ko. Nakapagpapataba ng puso. Kaya lang sa mata ng Panginoon Diyos, paano ko maaagawan ang posisyon ng tunay mong ama? Oo, mula nang siya'y mabilanggo, ako na ang tumayong magulang mo. Pero... Please, Dad. Gusto kong mapag-isa. Pinagalang kong desisyon. Pero umaasa pa rin ako na yun ay magpapago.
Take care. Bakit ka pa nagpakita? Bakit ka pa nakalaya? Para ano? Para bigyan ako ng problema? Para ipahiya ako sa aking mga kaibigan at kakilala? Dahil meron akong isang amang kriminal? Hindi ko yung matatanggap. Hindi ko kaya. Ayokong ikaw pang sumira sa pagkatao ko. Ayoko! I hate you! I hate you! Ayoko nang makita ka! Ayoko nang kilalanin ka pa! Dahil isa kang kriminal! Nakakahiya ka! Nakakahiya ka! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano ngayon ang plano mo? Nabigla ako. Hindi ko siya inaasahan. Ayoko na siyang makita. Kaso, doon pala pinatuloy ni Congressman sa inyo. Yun na nga. Bakit ginagawa ito ni Daddy? Siya na nga ang kinagisnan kong ama. Siya na ang kinikilala ko. Hindi ako San Miguel, kundi isa na akong Sandoval. Dapat palayasin ni Erpat ang kriminal na yun. Ayoko siyang nakikita. Ayoko siyang kasama. Hindi mo naman pwedeng kontrahin ang desisyon ng daddy mo. At yun ang malaki kong problema. Lando, matagal na po ba kayong hardinero dito kina Congressman? Wala pang 1 taon. Bago lang pala. Oo. Bakit mo na itanong? Wala lang. Ikaw, hindi mo pa ako nakukwentuhan. Dati ka raw bilanggo. Totoo ba yun? Totoong totoo. At hindi ko yun itinatanggi kahit kanino. Oyo, papadaan ka dito sa opisina. May sticker ako sa batasan. Kaya pwede naman pumasok ang car na dinadrive ko. Okay. Wala ka bang pasok? Graduating ka na sa engineering. Huwag kang magbubulakbol. Dapat pumasa ka dahil napakahirap ng kurso mo. Don't worry, Dad. Papasa ako. Magkakaroon kayo ng isang maipagmamalaking engineer someday. I know and I trust you. At ngayon pa lang, I'm so proud of you. Thank you, Dad. Pwedeng maupo? Sure, sit down. Mukhang importanteng sadya mo. Kaya sumugod ka pa rito sa batasan. Well, may gusto lang akong ipakiusap sa inyo. Ano yun? Alam mo namang wala kang na-request sa akin na hindi kita napagbigyan. And I'm hoping na hindi ninyo ako bibiguin. Well, ano ba yun? I don't want him in our house. Dear friend? Yes, Dad. Alam niyong ayoko sa kanya. Kaya hanggat maaari, palayasin ninyo siya
sa lalong madaling panahon. Iyon ang kahilingan ni Oswald. Kung sadyang kalabisan ng manatili ako dito, tinatanggap ko naman. Masusunod ang kanyang kahilingan dahil ayoko siyang bigyan ng problema. Kaso hindi ko siya pinagbigyan. Miguel. Friend, hindi kita maaaring papayaang magpalaboy-laboy sa lansangan. Ngayon pang nasa maayos na akong kalagayan. Mabuti kang tao. Mabait na kaibigan. Gusto kong iparamdam sa iyo na sa kabila ng nangyari sa buhay mo, meron pa rin gustong tumulong at dumamay. Maraming salamat, Miguel. Salamat. At sa loob ng pamamahay nito, desisyon ko ang nasusunod. At hindi ang kay Oswald. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sobrang lakas ng matangdang yun kay Daddy. Wala kang magagawa, magkaibigan sila. Hindi naman magandang porke congressman na ang airpat mo. Pababayaan niya yung mga dati niyang kaibigan. But I hate that old man. Ba't ba kasi kinakailangan magbalik pa siya sa buhay ko? Binuro ko na siya sa puso ko, sa alaala ko, lalong-lalo na sa utak ko. Wala na siya sa akin. Buradong-burado na. Oswald, hindi naman pwedeng mabago ang katotohanan ng siya pa rin ang tunay mong ama. Anong klase ka bang kaibigan? Bakit pinapabura mo pa ang ex-convict na yun kaysa sa akin na kaibigan mo? Oswald, teka! Ano ba? Huwag mo ako iluhan! Wala na ba akong kakampi? Puro na lang ba kayong kontra sa akin? Anong silbi pa ninyong lahat? Oswald! Kaibigan mo ako! Kakampi mo ako! Kung kaibigan kita, kung kakampi kita, dapat akong pinapaboran mo at hindi ang kriminal na yun! Andito na tayo sa sementeryo. Bakit ba kasi nagpasama ka pa sa akin? Pasensya ka na sa abala, Lando. Gusto ko lang madalaw ang puntod ng misis ko. Andyan pa kaya yun? Matagal na siyang nakalibing. Madalas hinuhukay na o inaalis na sa nicho ang mga buto ng patay. At makikita mo na lang, nasa tabi-tabi na lang ang kanilang mga kalansay. Hindi basta-basta aalisin ang libingan niya. Kaibigan ko si Mang Kaloy, sepulturero dito. Siya nga nag-aalaga ng nicho ng miss ko sa loob ng maraming taon. Paano mo nalaman? May kamag-anak din siyang nasa munti. Madalas siyang dalawin. Kaya kamakailan lang nagkausap kami. Ang sabi ko sa kanya, kapag nakalaya ako, dadalawin kong punto ni Sylvia. Saan ba dito? Lando, pwede mo na akong hintayin dito. Nasa dulo pa yon. Sylvia, nakalaya na ako. Dinalaw kita. Matagal kitang hindi nadalaw. Pasensya na. Alam mo naman ang katayuan ko. Hindi nga kita nadamayan nang magkasakit ka hanggang sa ikaw ay mamatay. Marahil yun ang mabigat na dahilan kung bakit napunta na ng tuluyan si Oswald sa kaibigan nating si Miguel. Pero wala naman tayong dapat pagsisihan dahil mahal na mahal siya ni Miguel. Alagang-alaga siya.
Marami nang nagkwento sa akin. Higit pa sa isang tunay na anak ang turing ni Miguel sa anak natin. Ang tanging dinadalangin ko na lamang na kahit si Miguel nang kilalanin niyang ama habang panahon, bigyan naman niya ako ng halaga. Hindi ako naghahangad ng iba pang bagay, kundi maramdaman ko lang na kahit katiting ay may respeto siya at pagmamahal sa akin bilang kanyang ama. Si Sylvia, nagkasakit siya. Mayor ako doon. Sinuportahan ko siya sa pagpapagamot. Hindi ako nagkukulang ng pagbibigay ng pera sa kamag-anak niya. Kanaunan, nabalitaan kong isinusugal lang pala. Winawaldas. Hanggang sa malaman kong palala ng kanyang kalagayan na siya niyang ikinamatay. Naintindihan kita, Miguel. Wala naman akong hinanakit sa'yo. At naniniwala ako sa mga sinasabi mo. Yan ang mamatay sa isang malubhang karamdaman ang misis mo. Nagpasya akong gawing ilikal ang pag-ampun ko kay Oswald. Hiningi ko ang pahintulot mo. Sa isang amang nakabilanggo, wala naman ako mapagpipilian noon, kundi ang sumangayon sa nais mo. At nakita kong tama lang ang naging pasya ko. Isa kang napakabuting kaibigan, friend. Kaya tinutumbasan ko lang ang lahat ng mga nagawa. Congressman Sandoval's residence, good morning. Nabibilang na ang araw ni Congressman. Ha? Anong sinabi mo? Magpapadala ako ng corona. Kung saan siya ipupurol. Hayop ka? Sino ka? Sino ka ba? Huwag kaming tatakutin mo. Hindi kami natatakot sa'yo at hindi ka namin paniniwalaan. Sino? Sino ang taong yun na madalas tumatawag at nagtatangka na masama kay Daddy? Sino? Matuntun kaya ng pangkat ni Congressman Sandoval ang madalas na tumawag sa kanila at nagbabanta? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Bobby Cruz, Harvey Ehouse, Ian Miranda, Lloyd Cruz, Jerry Mutiap, at si Phil Cruz bilang Efren. Nilapatan ang tunog ni Temyong Mutiap, sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panunat ni Salvador M. Royales at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Bilanggo ng Kahapon. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas.
Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nagdusa na ako sa loob ng rehas na bakal ng mahabang panahon. Oo, nakalaya na nga ako. Pero parang nakakulong pa rin. Dahil patuloy niyang ipinaparamdam sa akin na ako ay bilanggo ng kahapon. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bilanggo ng Kahapon. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Mang Lando! Malinis na ba ang kotse ko? Alis na ako. Malinis na yan, Oswald. Ano? Inutusan si Lando ng daddy mo. Kaya ako na nagkusang naglinis ng sasakyan mo. At tignan mo, wala kang makikitang dumi maski sa ilalim ng sasakyan. Burado lahat ng alikabok sa mga salamin. Burado lahat. Tulad ng pagbura ko sa'yo? Oswald? Akala mo ba natutuwa ako na ikaw ang naglinis dyan? May pagmamalakan mo sa akin yan? Bullshit ka. Si Mang Lando lang ang otorisado kung maglinis ng sasakyan ko. Asan bang baldeng ginamit mo? Ayan, medyo marumi pa. Hindi ko pa naitatapon ang pinagkugasan ko ng basahan. Mabuti. Dahil may silbi pa sa akin to. Bakit? Anong? Ito, pagmasdan mong gagawin ko. Oswald, baka matapon ng laman ng balde. Marumihan pa ang suot mo. Tingnan mong gagawin ko! Pati ikaw sa pulito! Sandali! Oswald, ano ba ginawa mo? Ang cellphone ko. Tatawag ako kay RJ at magpapasundo ako. Ayan, nakontak ko na. RJ, sunduin mo ako ngayon din. May importanteng lakad tayo. Okay? Oswald, minamasama mo pa bang ginawa ko? Para sa'yo yun. Dahil gusto kita mapagsilbihan kahit sa maliit na paraan lang. Alam kong napakalaki ng naging pagkukulang ko sa'yo dahil ako'y nabilanggo. Wala akong panahon makipag-usap sa isang kriminal. Sayang ang oras ko sa'yo. Oswald, anak. Bakit kailangan gawin mo sa akin ang lahat ng ito? Bakit, anak ko?
Diyos ko, ito pa bang sukle sa lahat ng ginawa kong pagpapakasakit? Ito pa ba? Oswald, car ko ang minamaneho mo. Huwag masyado mabilis. Takot kang mamatay? Hoy, talagang ayoko pa. Kahit kaskasero ako, maingat pa rin ako. Kaso nung sinundo kita sa inyo, bad trip ka. Baka mamaya ang pagdiskitahan mong manibela. Tahimik ka na lang dyan. Sabi na kasing ako na lang magdadrive kanina. Inaagaw mo pang manibela. Pag naaksidente tayo at nawarak itong chikot mo, kaya ko tong palitan ng maski 10 beses pa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lando, gusto mong tulungan na kita? Friend, wag na. Kaya ko naman ito eh. Baka kasi nagugutom ka. Magmerienda ka muna. Busog pa ako. Siya nga pala, nabanggit ng kusinera natin na natanaw ka raw niya kanina. Yung ginawa sa'yo ni Oswaldo. Totoo bang binuhusan ka ng balding may maruming tubig? Hindi. Nagkakamali si Aling Sede sa nakita niya. Ang kusinera natin yun, kung ano-anong ipinaparating sa'yo. Nakakaya tuloy kay Oswald. Bakit? Hindi ba totoo? Lando. Uminit daw ang ulo. Dinig na dinig ni Aling Sedes. Tapos yung pinagbanlawan mo ng maruming basahan sa balde, yun ang ibinuhos sa'yo. Sa totoo lang, tama, uminit ang ulo niya pero ang talagang plano niyang buhusan ng marumi ay yung kotse. Kaya lang dahil malapit ako, kaya yung patay ko natapunan ng maruming tubig. Oh. Ganun talaga nangyari. Akong paniwalaan mo. Nakarating na sa akin ang mga hindi ka nais-nais na ginagawa ni Oswald sa'yo. Miguel, huwag kang basta-basta naniniwala kay Aling Sedes. Hindi naman lahat ng sinasabi niya ay totoo. Pinaniniwalaan ko siya. Dahil kung minsan, nakikita ko kung anong trato sa'yo ni Oswald. Miguel. Efren, kahit legal kong inampon ang anak ninyo ni Sylvia, hindi nangangahulugan ang pwede kong konsintihin ang mga katarantaduhang ginagawa niya. Salamat. Hindi maganda ang mga ipinapakita sa iyo ni Oswald. Kaya nga kung minsan, parang gusto ko nang dumayo. Ano? Ayoko naman kasi nabibigyan ng problema si Oswald. Siguro kapag wala na ako dito, siyempre, hindi na magiging mainitin ang ulo niya. Hindi na siya magdadabog o magwawala. Kasi hindi na niya akong makikita. Wala na siyang pag-iinitan. Wala na siyang kasusuklamang isang amang ex-convict. Isang kriminal. Efren. Miguel, bakit ganito? Bakit ganito? Pagpasensyahan mo lang iyong anak. Nagdusa na ako sa loob ng rehas na bakal ng mahabang panahon.
Oo, nakalaya na nga ako. Pero parang nakakulong pa rin. Dahil patuloy niyang ipinaparamdam sa akin na ako ay bilanggo ng kahapon. Ipaubaya mo sa akin ang lahat. Kakausapin. Huwag na. Huwag na, Miguel. Hayaan mo na lang siya. Marahil doon siya maligaya. At kung mawawala na ako dito, sigurado, masayang-masaya na siya. Tama kayo! Oswald! Magpapasalamat pa ako kung tuluyan ka nang mawawala dito. At kailanman ay hindi na magpapakita sa akin. Nalalaman mo ba ang sinasabi mo? Para pumirmi ako sa pamamahay na ito, palayasin ninyo siya. Dahil habang narito siya, para ako nasa impyerno. Napastan! Miguel, tama na yan. Tama na. Huwag ka nang magalit sa kanya. Dahil sa'yo, sa kauna-unahang pagkakataon, sinaktan ako ni Daddy. Oswald. Lalo ko lang kayong kinamumuhian. Oswald! Oswald! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nag-i-empake ka. Tuloy na ba yan? Kailangan. Pinalayas ka ni Oswald. Hindi. Hindi pala eh. Bakit ka aalis? Kagustuhan ko na ito para wala nang maging problema si Oswald. Ikaw ang ama, pero ikaw ang sumusuko? Dahil may pagkukulang ako. Dahil lumaki siyang malayo sa piling ko. Dahil ako'y nasa loob ng Muntinlupa, nakakulong. Natapos na ang sentensya mo. Bakit kailangang patuloy ka niyang hatulan? Dahil masamang-masama ang tingin niya sa akin. At kahit ano pang gawin ko, hindi ko na yun mapapago. Pambihira. Aalis ka. Saan ka naman tutuloy? Bahala na. Masaya ka na? Yup. Masaya ka na! Dad! Anong klase kang anak? Oswald! Bakit ginawa mo yun sa sarili mong ama? Kayo na ang kinikilala kong ama. At hindi ang ex-convict na yun. Ex-convict o criminal man siya, dapat mo lang ipasok dyan sa tuktok mo na siya pa rin ang tunay mong ama! Bakit hindi ninyo maintindihan ang nararamdaman ko? Bakit hindi niyo masakyan na kaya ako nagkakaganito dahil kinakahiya ko siya? Ganun. Sa suntok na yan, baka sakaling tauhan ka sa ginawa ko sa'yo. Dad! Pagbali-balik na rin ba ng mundo? Ang ama ay mananatili pa rin isang ama! Lalaking yun na naglalakad sa alsada. Siya ang ama ni Oswald. Oo nga, si Mang Efren. Makababa na nga. Kayo po si Mang Efren, di ba? Ang tunay na airpat ng best friend kong si Oswald. Nagkita na ho tayo nang sunduin ko siya minsan. Oo. Ako po si RJ. Bakit may dala kayong bag? Saan ho kayo pupunta?
umalis na ako doon. Saan po kayo patungo? Maghahanap kung saan pwedeng tumira. Saan dadalhin ng kanyang kapalaran si Efren? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Bobby Cruz, Harvey E. House, Ian Miranda, Lloyd Cruz, Jerry Mutia, at si Phil Cruz bilang Efren. Nilapatan ng tunog ni Temyong Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang may init at kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Bilanggo ng kahapon. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Nagdusa na ako sa loob ng rehas na bakal ng mahabang panahon. Oo, nakalaya na nga ako. Pero parang nakakulong pa rin. Dahil patuloy niyang ipinaparamdam sa akin na ako ay bilanggo ng kahapon. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bilanggo ng Kahapon. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako
ang bukas. Sakto. Ayun si RJ. Buti nabutan ko. RJ! Oswald? Tol, may lakad tayo. Sama ka. Ha? Kwan. Ano ka ba? Sumama ka sa akin. Ayos to. RJ, eto na merienda mo. Ha? Oswald? Anong ginagawa ng matandang yan dito? Anak, Huwag mo akong tawaging anak. Ang kulit mo. Lumayas ka na nga sa amin, tapos makikita pa rin pala kita. Anong ibig sabihin to, RJ? Ha? Anong ibig sabihin nito? huwag kang magalit sa kanya. Huwag kang sumabad. Hindi ka ang kinakausap ko. Oswald, tama na. Pwede ba? Sagutin mo ako. Bakit narito ang matandang to? Noong isang araw pa siya dito, nagkataong nadaanan ko siya sa kalye naglalakad. Nalaman ko, umalis na sa inyo. Wala siyang tiyak na patutunguhan, kaya inanyayahan kong dumito muna siya. Isa ka pa pala! Oswald, Anong klase kang kaibigan? Ha? Anong klase kang kaibigan? Alam na alam mong nasusuklam ako sa taong ito. Bakit sa dinami-dami ng gusto mong kupkupin at tulungan, ang isang ito pa? Traidor ka, RJ! Traidor! Oswald, oo. Nasusuklam ka sa kanya. Pero ako wala siyang nagagawang atraso sa akin. At gusto ko lang makatulong. Tumulong ka na sa kung kahit kaninong tao. Huwag lang sa kanya. Naiintindihan mo? tama na Oswald, tama na. Kung minamasama mong pananatili ko dito, handa naman ako lumayo at magpakalayo-layo ng tuluyan para hindi mo na makita. Tama! Magtago ka na kahit saang lungga. Basta yung lugar na hindi ko mararating. Wala akong pakialam kung saan man yun. Dahil ang importante sa akin ay wag na kitang makita. Kailanman! Anak, tama na. Tama na. Masyado nang masakit para sa akin ang ginagawa mo. Masaktan ka na. Wala akong pakialam. At para wag ka nang masaktan, tuluyan ka nang mawala sa paningin ko. Gagawin ko na yun. Huminahon ka na lamang. Sige. Sige, ngayon din, kukunin ko ng gamit ko. At alis na ako dito sa bahay ng kaibigan mo. Tito Efren, Salamat, RJ. Maraming salamat sa pagmamagandang loob sa akin. ginawa ko ho ito dahil anak ninyong matalik kong kaibigan. Hindi ka kaibigan sa ginawa mong ito. Hindi kita maituturing na isang tunay na kaibigan. Di ba tama na, Oswald? Huwag mo siyang sisihin. Huwag mo siyang sumbatan. Hindi niya kasalanan kung magkaroon man siya ng isang pusong maawain at matulungin. Tumigil ka na. Dahil masusunod ang gusto mo. RJ, salamat ulit, ha? Bakit pabalik pa kayo sa loob? Sa halip na lumayas na. May gamit pa siyang nasa loob at dadalhin. Sira na naman ang araw ko. Sinira mo ang araw mo. Ikaw mismo ang sumira sa araw mo. RJ! Anong klase ka bang tao? Anong klase kang anak? Natitiis mong magpalaboy-laboy sa lansangan ng sarili mong ama? Isa siyang ex-convict! Isang kriminal! Kriminal na kung kriminal! Sige, sabihin nating ex-convict siya, kriminal siya. Pero tama ba ang ginagawa mong pagtataboy at pagkasuklam sa sarili mong ama? Wala ka sa katayuan ko, kaya pinagtatanggol mo siya. Ipinagtatanggol ko lang kung anong karapatan meron siya. Oswald, isa siyang ama. Nakagawa man siya ng masama, hindi pa rin mababago ang katotohanan ng anak ka niya. At bilang isang anak, wala kang karapatang kamuhian at takwil siya. Maski sabihin mo pang isa siyang kriminal. Ikinakahiya ko siya at isang malaking iskandalo ang mabulgar na siya ang aking ama. Bakit, Oswald? Kung hindi mo gustong isilang ka na siya ang ama, siguro hindi na rin planong magkaroon ng isang anak na katulad mo. At kung mananatili ka sa maling paniniwala mo, pwes, handa akong mawalan ng kaibigan at hinding-hindi ko yun pangihinayangan. Dahil ayoko sa isang kaibigan na walang respeto sa sarili niyang ama! At ngayon,
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lando, ano ginagawa mo dito sa silid ko? Hinihintay ko kayo, Congressman. Pwede mo naman akong hintayin sa baba at doon tayo mag-usap. Sorry. Mas gusto ko dito. Ano ba pag-uusapan natin? At gaano ba yan ka-importante? Congressman, kilala niyo si Isagani de Jesus. Imposibleng hindi niyo siya natatandaan. Totoong maraming taon nang nakalipas. Pero si Isagani de Jesus ay hindi pwede basta mabura sa utak niyo. Kilala ko, natatandaan ko. Mahigpit niyo siyang kalaban sa politika. Pareho kayo may planong tumakbong mayor noon. Pero bago siya mag-file ng candidacy, nasawi siya. Pinatay siya. At nakulong ang pumatay sa kanya. Ang nabilanggo ay hindi tunay na kriminal. Ano ba yan sinasabi mo? Hindi si Efren San Miguel ang nakapatay kay Isagani de Jesus. Ano bang alam mo sa kaso? Bakit ka nakikialam? Ang tagal nang nangyari noon. Dahil si Isagani de Jesus na kalaban mo noon sa politika ay walang iba kundi ang anak ko. Anong? Nagpanggap lang akong Rolando Marasigan. Pero ang totoo kong pangalan, Rolando de Jesus. Ako ang ama ng pinatay mo. Huwag mo kong pagbintangan dahil nakulong na ng mahabang panahon ng kriminal. Hindi si Efren ang pumatay sa anak ko. Inakulang niya ang kasalanan mo. Pero ikaw ang tunay na kriminal. Parel. Linano ko tong mabuti. Ako ang tumatawag sa telepono. Nagbabanta! Hinintay kita dito sa kwarto para walang sumaklolong private army mo. Mayong solong-solo na kita. Maisasakatuparan ko ng matagal ko ng balak na makapagiganti sa'yo! Lando, wag. Buhay ang inutang! Lando. Buhay din ang kabayaran! Wag! No! Heto pa! Hayop! Hayop! Hayop ka! Masama kang tao! Maruming politiko! Tama lang nahatulang ka ng kamatayan! Sa emergency, sa operating room. Malamang andun si Dad. Oh, Diyos ko. Ano bang nangyari? Paano siya napasok sa loob ng kanyang silit at binaril? Dad, huwag kang bibitaw. Huwag. Kailangan kita, Dad. Kailangan kita. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Naka-headline sa dyaryo. Si Congressman Miguel Sandoval binaril bilang paghihiganti. O Diyos ko, kumusta kaya siya? Dad, andito lang ako sa tabi mo. Binabantayan kita, Dad.
Na-opera ka na, Dad. Natanggal na ang 2 balang bumuon sa katawan nyo. At ang tumawag ako sa presinto. Andun na pala si Mang Lando. Kusa siyang sumuko dahil may manhunt na sa kanya. Dad, huwag kang susuko ha. Lumaban ka ha. Ayokong mawala ka. Mahal kita, Dad. Mahal na mahal kita. Ikaw ang nagparamdam sa akin ng pagmamahal ng isang ama. Kaya ikaw ang nirerespeto ko. Ikaw ang kinikilala kong ama. Ganun kakalaga sa buhay ko. Pasensya na. Pero gusto ko siyang madalaw at malaman kung ano nang lagay niya. Anong ginagawa ninyo dito? Oswald, pabayaan mo naman akong mabisita si Miguel. Kaibigang matalik ko siya. Lumayas kayo. Hindi baling pagtabuyan mo ko, basta't kahit konting sandali man lang, Oswald, nakikiusap ako sa iyo. Lumayas ka, sabi dito! Hindi ka namin kailangan dito! Layas! Dinaramdam ko. Gusto ko siyang mabantayan. Gusto ko siyang maalagaan. Gagawin ko yun. Hindi mo ako pwedeng ipagtabuyan. Ang kulit nyo! Ang kulit-kulit nyo! Gusto niyo pa bang kalat-karin ko kayo palabas dito? Bitiwan mo ko, Oswald. Bitiwan. Ano ba? Lumabas ka sa room ni Daddy. Dito sa ospital. Halika! Pwede ba pabayaan mo ko? Ayokong makita ka dito. Ikaw may dala ng kamalasan sa amin ni Daddy. Kaya dapat lang na mawala ka sa buhay namin. Dali. Layas dito! Oswald! Oh! Hindi ka makakalapit kay Dad. Isinusumpa ko yan. Hindi ko mapapayagan. Ano ang nakakubling lihim sa kasaysayan ng magkaibigang sina Efren San Miguel at Congressman Miguel Sandoval? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Bobby Cruz, Harvey E. House, Ian Miranda, Lloyd Cruz, Jerry Mutia, at si Phil Cruz sa papel na Efren. Dilapatan ang tunog ni Temyong Mutia. Sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Broyales at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Bilanggo ng Kahapon. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales.
May pangako ang bukas. Nagdusa na ako sa loob ng rehas na bakal ng mahabang panahon. Oo, nakalaya na nga ako. Pero parang nakakulong pa rin. Dahil patuloy niyang ipinaparamdam sa akin na ako ay bilanggo ng kahapon. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bilanggo ng Kahapon. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Mag-iisang buwan na sa ospital si Miguel. Kaso, hindi naman ako pwedeng magbalik doon. At baka gumawa lang ng malaking iskandalo si Oswald. Tama na sigurong patuloy kong ipagdasal ang kanyang kaligtasan. Dad, kamusta na pakiramdam mo? I'm okay, son. Salamat sa Diyos. Ngayong narito kayo sa bahay, ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Babantayan ko kayo. Ako magpapainom ng gamot ninyo. Basta, ako ang mag-aasikaso sa inyo. Iyo. May nais sana akong pagtapat sa'yo. Gaano ba yun kaimportante, Dad? Napaka-importante. At inaakala kong ito ang tamang pagkakataon para malaman mo ang buong katotohanan. Dad? Oswald, huwag mong kasuklaban ang iyong ama. Ha? Huwag mong kasuklaban si Efren. Dad, alam naman ninyo kung ano ang nararamdaman ko para sa kriminal na yun. Hindi siya totoong kriminal. Anong sinabi ninyo? Totoo ang narinig mo. Tama ang narinig mo. Hindi ba inamin niya ang kanyang kasalanan? Kaya nakulong siya ng mahabang panahon. Inako niyang kasalanan ng ibang tao. Ho? Hindi siya kriminal. Hindi siya ang nakapatay. Kung hindi, ako.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dad, ano bang pinagsasasabi ninyo? Katotohanan ng mga narinig mo. Bakit? Bakit kayo? Paano kayo? Ako ang totoong kriminal. Ako ang nakapatay kay Isaganid de Jesus. Ako. Talagang kinakalaban mo ko, Isaganid? Pareho tayong tatakbong mayor sa darating na eleksyon. Bahala ng taong bayan magdesisyon kung sino sa atin ang nararapat ihalal. Kaibigan kita. Dapat umurong ka at pabayaan mo ko. Sa susunod na termino ka na. Teka. Nagkakainitan na kayo eh. Tama na yan. Pag-usapan natin ng maayos. Magkakaibigan naman tayo eh. Walang kaibigan sa akin kung hindi marunong magbigay. Ayokong tinatarantado ko. Bakit? Sino bang nananarantado sa'yo? Ikaw! Sino pa? Huwag mo akong pagsasalitan ng ganyan! Dahil hindi mo ako palamon! Oh, tigilan nyo na yan! Hinahamon ako ng gagong kaibigan natin ito. Pwes, Miguel, tuturuan ko siya ng leksyon. Kumanda ka, Isaganid! Miguel, anong gagawin mo? Bakit bumutit ka ng baril? Miguel! Wag! Dad, Ako ang nakapatay kay Isaganid. Ako ang nakapatay sa kanya. Ako ang bumaril. Ako, Oswald. Ako. kayo. Pero bakit iba ang nabilanggo? Dahil napakabait ng iyong ama. Napakabuting tao ni Efren. Efren, ano gagawin ko? Ano gagawin ko? Napatay ko siya. Miguel, Efren, alam na alam mong marami akong gustong gawin sa buhay ko. Marami akong pangarap. Ayokong masira ang political career ko. Pero sa nangyari ito, ano pang mangyayari sa mga pangarap ko? Ano pa? matutulungan kita. Efren, Mula pagkabata, ang dami mo nang nagawang tulong sa akin, sa pamilya ko. Nung nag-aaral tayo, magulang mo madalas na sumasagot sa pangmatrikula ko. Nagkasakit ang nanay ko, kayo nagpagamot. Nang mamatay ang tatay ko, inako niyong pagpapalibing. Kulang pang buhay ko para matumbasan ko lahat ng kabutihan niyo sa amin. Anong ibig mo sabihin? Habang may panahon pa, umalis ka na, Miguel. Tumakas ka na. Ibigay mo sa akin ang baril. Bakit? Akong bumaril kay Isaganid. Nagtalo kami. Hindi ako nakapagpigil. Binaril ko siya. Pinatay ko siya. Sige na. Umalis ka na sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Ako ang aako. Akong magpapabilanggo. Dad! Wala siyang kasalanan. Nahatulan siyang mabilanggo. Pero hindi siyang kriminal. Nakalaya siya. Pero patuloy mo pa rin siyang kinusgahan. Hindi ko alam. Hindi ko po alam, Dad. Napakabuti niyang tao. Napakadakila niya. Si RJ. Baka alam ni RJ kung saan ko siya makikita. Magpapatulong ako kay RJ. Bibilisan ko pa. Ang laki ng kasalanan ko sa tunay kong ama. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. May makakasulong ako ng overtake. Hindi! Babangga ako!
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oswald? RJ? Ako nga. Nasaan ako? Sa ospital. Nadisgrasya ka. Nakita sa phone directory ng cell mo ang number ko, kaya tinawagan nila ako. Naalala ko na. Mabuti na lang, nasalinan ka agad ng dugo. Kaya ligtas ka na. Salamat kay Lord. At salamat sa taong nagkaloob ng dugong isinalin sa'yo. Sino? Nung umalis siya sa amin, sinundan ko siya. Pinatira ko sa isang kamag-anak. Kaya hindi ako nawala ng kontak sa kanya. Nasa kabilang room siya. Mahina pa dahil sa isinigawang blood transfusion. Siya ang nagligtas sa'yo. Si Tito Efren. Oswald. Hindi lang kay Daddy siya nagkagawa ng kabutihan at kadakilaan. Kung hindi lalo sa akin. Dahil anak ka niya. Mahal ka niya. RJ, tulungan mo ako. Gusto ko siyang dalawin sa kabilang silid. Wag, saan na? Mahina ka pa. Hindi na ako makapagkintay. Alalayan mo ako. Gusto kong makita ang itay. Ayan siya. Maiwan na muna kita. Babalik ako pagkatapos niyo mag-usap. Salamat. Itay? Itay? Itay ko. Oswald? Patawad po. Patawarin ninyo ako. Ang laki na nagawa ko. Laki po na nagawa kong kasalanan sa inyo. Patawarin ninyo ako, please, Itay. Patawarin po ninyo ako. Anak, ligtas ka na. Kayo ang nagligtas sa akin. Itinaya ninyo ang inyong buhay para maisalin lang ang dugo ninyo sa akin. Maraming salamat. Maraming salamat. Ang mahalaga sa akin, ligtas ka. Iyon ang mahalaga. Nang malaman kong na-aksidente ka, walang padig ang pagdarasal ko para sa kaligtasan mo, anak. Salamat po. At salamat sa Diyos, hindi niya ako binigo. Iniligtas ka ng ating Panginoon sa tiyak na kapahamakan. Itay, alam ko na po ang lahat. Ang ginawa ninyong kabutihan at ang ginawa ninyong kadakilaan. Nagsisisi ako sa mga nagawa ko po sa inyo. Naging sarado ang utak ko hanggang sa mabatid ko ang buong katotohanan. Huwag po kayong magalit at magdaramdam sa akin. Naunawaan kong ginawa mo. Hindi kita masisisi dahil hindi mo alam ang buong pangyayari. At ngayon, alam ko na po ang lahat at maliwanag na sa akin.
na kayo ang isang amang maipagmamalaki ko kahit kanino. Wala kayong katulad, Itay. Salamat. Salamat, anak ko. Masaya po ako na dalawa na kayong kikilalanin kong ama. Dalawa na po kayong mamahalin ko at paglilingkuran. Anak, pinaligaya mo ko ng lubusan. At sana isang panibagong buhay ang naghihintay sa ating lahat. Opo, Itay. Magbabago na po ang lahat. Itatama ko po ang mga pagkakamaling nagawa ko po sa inyo. Salamat. Salamat, anak. At sa pagbabago nating lahat, alam kong may naghihintay na isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang Bilanggo ng Kahapon. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Bobby Cruz, Harvey Ihaus, Ian Miranda, Lloyd Cruz, Jerry Mutiap, at si Phil Cruz sa papel na Efren. Nilapatan ng tunog ni Temyong Mutiap. Sa mlonga, superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging duna, May Pangako ang Bukas.